There are those who live once, and those who live many times over. I am a man of many lives, many stories, many memories. Each life is like a chapter. To them, I'm just a friend, a classmate. But there's so much more to me than that. I remember things from past lives. Every life I live, every mistake, every victory. This feels like I'm watching a movie that only I can see. It's like a gift, and perhaps a curse. ang hangin ay puno ng paghihintay habang ang dato na si Dakila ay nagpatawag ng pagtitipon na ang layunin ay pagsamasamahin ng lahat dahil hindi lamang ito basta-bastang pagtitipon, kundi isang pandot na kung saan ay isang pagdiriwang upang ipakilala ang tagapagmana ng dato. Nandito na si Dato Dakila. Sa ngalan ng lahat ng kasapi ng ating barangay, ako si Dakila, ang inyong dato. Ngayon pinagtipon-tipon ko kayo hindi lamang para sa ating kasiyahan, kundi para sa isang makabulang okasyon na kung saan ipakikilala ko sa inyo ang aking anak na si Kandili. Nagtitiwala ako sa kanyang dedikasyon at katapatan na susunod na magiging tagapagmuno ng ating barangay. Ang aking anak ay magiging tagapagmana sa aking posisyon upang ipagpatuloy ang ating tradisyon at pamunuan ang ating komunidad. Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Kandili, anak ni Dato Dakila. Ako'y nagagalak na tanggapin ang responsibilidad at obligasyon ay pagkakaloob sa akin. Ako ay nangangakong payayabungin ang ating barangay upang tiyakin ang kasaganaan at kapayapaan para sa atin lahat. Maraming salamat. At may isang bagay pa akong nais iparating sa inyong lahat. Ang aking anak na si Kandili ay kasalukuyang naghahanap ng mapapangasawa. Sapagkat naniniwala siya na ang pag-ibig ay hindi kinikilala sa estado lamang ng buhay. At siya ay maaaring maharlika, aliping na mamahay, o aliping sa gigilid. Ala, ba't naman kasama yun? Di ba At siya'y tatanggapin natin ng buong puso. Sa ilalim ng maningning na araw, isang kwento ng pag-ibig ang malapit ang maganap. Dumating na ang araw ng pagkakaisang dibdib ni Dato Kandili at Marikit. Si Kandili, ang matapang at iginagalang na dato, ay nasa kanyang kubo. Naghahanda para sa seremonya. Tinutulungan siya ng kanyang kaibigan na isuot ang kanyang pinakamagandang kasuotan. Kumakabog ang kanyang puso sa tuwa at kaunting kaba habang iniisip ang buhay na kanyang pasisimulan kasama si Marikit. Si Marikit, ang hiyas ng nayon, ay nasa kanyang sariling kubo kasama ang mga kaibigan na nagtutulungan isuot ang kanyang pinakamagandang kasuotan. Kumikinang ang kanyang mga mata sa tuwa at pagmamahal habang iniisip na maging asawa ni Kandili. Habang nagpapatuloy sa paghahanda, isinusuot ni Kandili ang kanyang kangan at putong na sumisimbolo sa kanyang kakisigan, kalakasan at mabuting pamumuno. Samantala, isinusuot ni Marikit ang kanyang mga palamuting perlas na kumakatawan sa kanyang kagandahan
elegansya at dalisay na puso. Nang umabot ang araw sa kanyang rurok, ang musika ng pag-ibig ang pumuno sa hangin. Nagpapahiwatig na nagsimula na ang seremonya. Si Kandili at Marikit ay naglalakad patungo sa pabilyon. Ang kanilang mga ngiti ay nagpapakita ng kasiyahan at kagalakan sa kanilang mga puso. Sa wakas, nagpalakpakan ang mga taga-nayon para sa bagong kasal, na handa nang harapin ang bagong kabanata ng kanilang buhay na magkasama. Ang mapayapang barangay ay nabulabog dahil isang mamamayan ang dali-daling tumungo kay Dato Kandili na may dalang nakakabahalang balita. Dato Kandili, ang ibang barangay ay inaangkin na ang ating teritoryo, pati na rin ang ating yaman. Unawaan ko. Ngunit, kailangan natin panatilihin ang ating kapayapaan. Ayokong may madamay sa ating mga mamamayan. Kaya mo, aksyonan kong problemang ito ng maingat. Ngunit, ang kapayapaan ay nasirang muli nang biglang ang kininang ibang barangay ang kanilang yaman at teritoryo. Dali-daling nagpatawag ng pagtitipon si Dato Kandili para sa problemang ito. Mga kasama, tayo ay may inaharap ngayon ng malubhang sitwasyon. Ano nangyari? Bakit? Anong ganong sitwasyon? Ang kabilang barangay ay nilabag ang ating kapayapaan. Kinuha na rin pati ang ating mga yaman. Kailangan nating lumaban, Dato Kandili. Hindi natin maaaring hayaan na tapak-tapakan lang nila tayo. Naintindihan ko ang inyong galit. Kaya ikaw, Hiraya, ipapadala kita sa kabilang barangay kasama ang ilang maharlika para pag-usapan ng kapayapaan. Naintindihan ko aking Dato. Ako'y lilisan na kaagad upang wala nang mapinsala. Sa isang malayong barangay tumungo si Hiraya kasama ang ilang maharlika para sa usapang pangkapayapaan. Ngunit sa kanilang pagdating, Ano nangyari? Hindi sila. Ano kayong mga kasama ko? Ito ang nagpapadyan ni Tigmaan! Meron kilingan doon! Ano? Humihingi ako ng paumanhin sa aking kapabayaan. Dapat sana'y kumilos ako kaagad. Ngunit ngayon, kailangan natin maganda dahil magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng ating barangay at sa kanila. Kasama mo kami, o aming Dato. Patanggol natin ang ating tahanan. Kasama mo kami, o aming Dato. Ipatatanggol natin ang ating tahanan. Mahal ko, kailangan kong umalis at protektahan ng ating mga tao. Mangako kang mananatili kang ligtas. Hindi ko kaya mawala ka sa akin, Iling. Mahal kong Dato Kandili. Hindi ko rin matiis na mawala ang kalayaan ng ating mga tao. Ito'y isang bagay na kailangan kong gawin na sana ay naintindihan mo.